So, good day everyone. So, topic natin today is yung chapter 4. Ito yung mga outline of topics. Magfo-focus tayo sa continuous probability distribution. Then, yung 4.1, continuous random variables and their probability distributions. So, proceed tayo. Start muna tayo sa continuous random variables and their probability distribution. So, generally, meron tayong tinatawag na PDF or yung probability density function. Ito, part siya ng continuous random variable. So, meron din tayong isa pang tinatawag. Wait lang. So, ilagay ko lang dito. Yung isa pa nating tinatawag is yung cumulative distribution function or yung CDF, which is na-discuss na natin yung pahapyaw dun sa chapter 3 natin. So, CDF stands for cumulative distribution function. Then, si PDF naman is probability density function. So, itong dalawang to is mahalaga dito sa chapter 4. So, since nasa description pa naman tayo, i-discuss lang muna natin kung ano si CDF and PDF. Diba sabi natin, yung usual na hinahanap natin, una is yung expected value of X. So, yun yung unang hinahanap natin, yung expected value ng X. Then, next naman is yung expected value ng H of X. Then, hinahanap rin natin kadalasan yung variance of X, tapos yung standard deviation. So, yun yung mga mai-encounter natin pag magsosolve tayo. So, dito, meron tayong relationship between cumulative distribution function and yung probability density function natin. Tapos, yun nga, yung expected value or yung mean ng X, yung expected value of function h of X, tsaka yung variance of X. In terms naman dun sa normal distribution natin, pwede natin tawagin yung normal distribution as Gaussian distribution or normal distribution. So, meron tayong two parameters dito. So, yung first parameter natin is yung tinatawag nating mean. Then, yung second parameter natin is yung tinatawag nating variance. So, meron tayong general PDF or yung tinatawag nating general probability density function and yung nabanggit natin kanina which is yung standard normal distribution. So, yung mean and variance, ito naman yung ginagamit natin para sa normal distribution and yung standard normal distribution. In terms naman sa quantile function, ang ginagamit natin para sa quantile function is yung f raised to negative 1, which describe yung quantile function natin. So, ito usually nai-encounter naman natin sa cumulative distribution function or yung CDF natin. Punta tayo sa next part. So, since alam na natin yung concept, ano yung mga kadalasang hinahanap, and kung paano ma-identify yung mean, yung variance, punta tayo dito sa example number 1 natin. Zoom lang natin. So, dito, density function ng f of x. So,
ang isa-solve natin is yung x raised to 2 over 3, negative 1, then, negative 1, tapos less than x, then less than 2. So, kailangan nating hanapin is yung f of x, and kailangan natin siyang gamitin into 0. So, since magi-start tayo dun sa negative 1 up to 2, so, solution, wait lang, asan na yun? Zoom ko lang. So, solution, diba, negative 1, less than x, then x is less than 2. So, ang solution natin is, saan na yung part? Ayan. So, x, kita ba? Ito. So, x is less than negative 1. So, si negative 1 is less than or equal to x, then si x is less than 2. So, para mahanap natin, punta tayo sa long method solution. So, una, hanapin natin yung cumulative distribution function ng f of x. So, yung range niya is negative 1 up to 2. So, pag sinolve natin, yung range na yan, wait lang. Ang bagal no ano. Ayan, so, sorry. So, may chinek lang ako. Pagka sinolve natin itong part na to, so, f of x is equals to integral from negative infinity up to x. So, derive natin siya. So, magkakaroon tayo ng integral of negative 1 up to x. Kasi 'di ba, sabi natin, sa negative 1 tayo nag-start ng range natin. Ngayon, up to x kasi negative 1 is less than 2x. Kaya, up to x yung gagawin natin. Tapos, t raised to 2 over 3 dt. So, ito yung first na part wherein nakuha natin yung integral of negative 1 to x, then t raised to 2 over 3 dt. So, ang next natin gagawin para ma-solve yan is i-evaluate natin yung integral. So, 'di ba? F of x, zoom lang ko lang. So, yung f of x is equals to t raised to 3 over 9. So, x raised to 3 over 9 minus yung negative 1 natin dun sa range kasi yung x, diba kanina, ito yung x raised to 3. So, value niyan is negative 1. Tapos, naka-raised to 3 over 9. So, pagka sinimplify natin, magiging x raised to 3 plus 1 over 9. Ngayon, para ma-solve natin yung full piecewise function ng f of x, gagawin natin, f of x is equals to, diba, 0. X raised to 3 plus 1 over 9. Since alam natin na yung range sa pangalawa is from yung range niya is, ano yun? P is equals to 0 papuntang 1. So, ang ilalagay natin
1 tsaka 0. Kaya tayo may 1 dito, then may 0 dito sa taas. Dahil dun sa condition. Ngayon, kinopya lang natin yung simplified answer natin, which is yung x raised to 3 plus 1 over 9. So, next na gagawin natin is lalagay natin yung range ng 0 and 1. Kaya may 0 tsaka 1 tayo. So, rewrite lang natin. 'Di ba 0 and 1 yung condition sa pangalawa. Evaluate natin yung P, parenthesis 0, less than X, then bagal nung ano ko. So, P, parenthesis 0, less than X, tapos less than or equal to 1. Pag nire-write natin yan, yung value ng ating X, mapapalitan natin ng 1 at 0. So, para mas maintindihan, ito yung rewrite version. Diba yung range 1 tsaka 0? So, ima-minus natin yung B sa A. Kung ang value ng B natin is 1, lagyan natin equal. So, mali. B is equals to 1, then yung A is equals to 0. Ngayon, kapag sinubstitute natin, so, di ba nakalagay, F, tapos yung value ng B is 1. Tapos, ima-minus natin dun sa F, ang value ng A is 0. So, pag sinubstitute natin, itong A magiging 0, itong B magiging 1. Ngayon, since okay na tayo dun sa range ng 0 tsaka 1, punta tayo dun sa pag-substitute dito sa negative 1 is less than or equal to X, then X is less than to 2. Diba, yung f of 1 natin, and yung f of 0, kasi yan yung range, pagka nire-write natin, magiging x raised to 3 plus 1 over 9. So, yung value nitong x, magiging 1. So, kaya naging 1 siya dito. Then, 1 raised to 3 plus 1 over 9 is equals to 2 over 9. Ngayon, 'di ba, f of 0 na. So, lahat ng value ng x magiging 0. So, x raised to 3 plus 1 over 9 is equals to, x is equals to 0 dito kasi f of 0. So, 0 raised to 3 plus 1 over 9. So, meron tayong 1 over 9. So, nakuha natin yung range ng f of 1 and f of 0. So, sa final calculation, 'di ba, 2 over 9, ima-minus natin siya dun sa f of 0 natin, which is yung 1 over 9. So, magiging answer natin is 1 over 9. So, ayun. Si 2 over 9 is nakuha natin dun sa f of 1. Ngayon, si f of 0 is nanggaling to dun sa na-solve natin is 1 over 9. So, dun ang galing yon. So, ima-minus lang natin tong dalawa para makuha natin yung final answer, which is 1 over 9. So, ito,
Yung figure 4.3, ito yung continuous cumulative distribution function. So, negative 1, 0, 1, at 2 para sa x-axis. Ngayon, para sa f of x, meron tayong 0.5 and 1.0. Yan yung figure ng continuous cumulative distribution function. So, punta tayo ngayon sa continuous random variable and their probability distribution. So, i-swipe ko lang dito kasi isa-isahin muna natin. So, yung normal distribution, meron tayong mean tsaka variance, diba? So, yung mean is yung parang U na sulat natin. So, yung mean natin is ganito itsura, tapos yung variance natin, variance. So, ang itsura ay parang letter Q. Then, dito, meron tayong standard normal distribution or yung tinatawag nating letter Z. So, standard normal distribution na formula is x minus yung U or yung mean natin over variance. So, ito yung formula para sa standard normal distribution or yung letter Z natin. So, for notation, nire-represent niya yung cumulative distribution function or yung CDF. So, yun yung use ni notation. Si symmetry naman, meaning yung standard normal curve is around 0. So, normal distribution. Sa probability calculations, yung general normal variable, yung x natin is less than or equal to a. So, yun yung pwede nating gamitin. So, quantiles and percentiles, then normal approximation to binomial. Tapos, continuity correction or yung 0.5 shift natin. Then, meron tayong summary table ng formulas. Then, next natin, ito yung itsura ng graph ng standard normal density and graph ng general normal density. So, asa na yun? Ayan. Kung mapapansin natin, sa standard normal density, yung symmetric is about 0. So, ibig sabihin, kapag standard normal, yung symmetric is about 0. Sa general normal naman, kung titingnan natin yung symmetric, about dun sa mean or yung U natin. So, yun yung pagkakaiba ng standard normal tsaka general normal density. So, dito, start na natin yung dito sa example para ma-incorporate natin lahat ng mga formulas na pwede nating gamitin and para mas ma-absorb ninyo kung paano mag-solve ng continuous random variable and their probability distribution. So, for this example, use table A.3 to find the following probabilities. So, assume natin na yung Z natin is 0 and 1.
So, P parenthesis Z is less than or equal to 1.25. So, tingnan ko lang yung table. Wait lang. See table. Yung standard normal distribution or yung Z-score table, i-attach ko na lang. So, dito, yung Z natin is, ang value niya is 0.8944. 0.8944. Kasi nasa 1.25. 0.8944. So, ayun. Kapag ka naman yung Z is naging greater than to 1.25, so, yung 1, ima-minus natin yung 0.8944 para makuha natin yung value ng Z greater than 1.25. So, magiging answer natin is 0.1056. Since symmetric yung nakuha natin, para dito sa solution, ang answer natin is 0.1056. So, for normal distribution, yung endpoints included. So, itong mga to, yung negative 0.38, tapos yung 1.25, pag sinolve natin, lahat nung negative 0.38 is 1.25 minus negative 0.38. So, makukuha natin is 0.8944 para dun sa 1.25. Ima-minus natin yung 0.3520 para dun sa negative 0.38. Tapos yung isa is 1.25. So, pag minus natin tong dalawa, magiging final answer natin is 0.5424. So, punta tayo sa, ang answer is 0.5424. Tapos, try natin dito. Ito yung long method. Ito kasi yung short method ng pagkuha ng answer. Ngayon, try natin tong long method. Yung naka step by step kung paano makuha. So, since calculation ng probabilities dun sa Z, tapos yung N natin is 0 tsaka 1. So, less than or equal to 1.25, diba, yung Z? So, Z is less than or equal to 1.25. So, kung titingnan natin, 1.25, 1.25, makukuha natin yung 0.8944. So, para sa upper tail probability, yung Z naman is greater than a value. So, pag ganito, kailangan mag-subtract tayo dun sa cumulative probability from 1. Kaya nag-minus 1 tayo. So, yung 1, minus natin dun sa value ng 1.25. Di ba ang value ng 1.25? Wait, lagyan natin. Value of 1.25 is 0.8944. So, 1 minus
0.8944 is equals to 0.1056. So, nakuha na natin yung upper tail probability. Ngayon, punta tayo sa symmetry property. Because yung normal distribution natin is symmetric, about 0, ngayon, yung area dun sa lower tail natin is equal dun sa area ng upper tail. So, ibig sabihin, dapat parehong yung value ng lower tail and upper tail. So, kung yung lower tail natin, yung value is negative 1.25, sa upper tail, 1.25. So, yun yung sa symmetry ng property. Kaya, i-highlight natin yung part ng lower tail. So, P, parenthesis Z, is, asan na ba tayo? Ayan, nakita na. Kita ba? Sorry, hindi ko masyado yan. Anuhin ko lang, adjust ko lang. So, sa lower tail, P parenthesis Z is less than or equal to negative 1.25. Ngayon, i-highlight naman natin ng pink, C, upper tail. Ito yung part na yon. So, P parenthesis Z is greater than or equal to 1.25. So, dito, na-prove natin na yung area dun sa lower tail, yung naka-highlight ng blue, is equal dun sa area ng upper tail, which is yung naka-highlight ng pink. So, nakapag-produce na tayo ng symmetry property. So, last is yung probability within an interval. So, to find the probability between two values, isusubtract natin yung may smaller or yung may mas maliit na cumulative probability from the larger one. So, gawin natin siya. So, note that yung value na nandito is negative 0.38 tsaka 1.25. So, etong mga values na to is makikita natin dun sa Z table. So, yung 1.25, kapag iaano natin siya sa Z table, 1.25, ang value niya is, sulat ko dito sa taas para. Si 1.25, ang value niya ay 0.8944. So, ito, 1.25. Minus natin yung value ni negative 0.38. Ang value ni negative 0.38, so, negative 0.38 is 0.3520. Ngayon, sabi natin, isusubtract natin yung smaller cumulative probability from larger one. So, ibig sabihin, isusubtract muna natin yung sa higher, which is 1.25. Ang value ni 1.25 ay 0.8944. Ima-minus natin sa lower value ng 0.3520. So, magiging final answer natin is 0.5424. So, yan yung naging final answer natin. Para dito sa long method na sinolve natin. Ngayon, yung second na kailangan nating kunin is yung
z-score from probability. So, yung inverse. So, kapag sinabi sa problem na find z such as z is equals to 0.99, titingnan natin yung z table or yung standard normal table. So, nakalagay ay 2.32. 2.32. So, 2.32 is 0.9898. So, ayun, nakita natin yung 0.9898. Kapag ka 2.33 naman, kung titingnan natin siya sa standard normal table, magiging 0.9901. So, ayan yung sa probability kapag inverse. So, 0.1 yung difference nila. So, roughly 0.01 yung difference nila. Kasi 2.32 then 2.33. So, ito, 0.9. Ito, third example natin. Kung yung Q natin is 0.9, 0.95, 0.975, hanggang 0.9995. So, consider natin yung mga values. Zoom ko lang Yan, para mas makita. So, kung titingnan natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.9, 0.95 hanggang 0.9995. Ngayon, yung table na to is ranging from 0.9 up to 0.9 hanggang 0.9995. So, yung 1.28 is equals to 0.9. Yung 1.645 is 0.95. Yung 1.96, yung mga naka-highlight ng light blue, is equivalent sa color green na 0.975. So, si 2.33 is equivalent sa 0.99, si 2.58 equivalent sa 0.995, si 3.08 equivalent to 0.999, then last, si 3.27 equivalent to 0.9995. So, yan. So, punta tayo dito sa example. Kapag yung mean value is 1.25, then yung standard deviation is 0.46. So, since given na yung mean and standard deviation, pwede na natin siya na i-as is or i-substitute doon sa mean and standard deviation na hinahanap. So, for this one, para ma-solve natin, ang gagawin natin ay P parenthesis 1 is less than or equal to X. Tapos, si X is less than or equal to 1.75. So, next natin is yung formula.
'Diba, ano siya? Ang nakalagay is 1.75. So, si 1.75 minus yung U or yung mean natin over yung variance natin. So, lagay natin 1.75 minus 1.25 kasi 1.25 is yung ating mean or yung U. Ngayon, over, yung variance natin is 0.46 raised to 2. So, lagay natin. So, 1.75 minus 1.25 over 0.46. Then, ima-minus natin siya doon sa 1 minus yung mean ulit natin which is 1.25 over ulit doon sa variance natin which is 0.46. So, pagka sinolve natin, makukuha nating answer is 1.09 minus yung sa pangalawa, ang nakuha nating answer is negative 0.54. So, simplify natin 0.8621 minus 0.2946. So, pag pinag-minus, makukuha na natin yung final answer na 0.5675. So, dito, note natin na it does not matter yung points nung 1 and 1.75. Since normal or continuous naman siya, as long as meron tayong value ng 1, kahit may 0.75, as long as yung whole number is 1. So, next example. Asa na yun? Ayan. So, basahin muna natin. 0.99. Wait lang ha, basahin ko lang. So, assume that yung P of X is within 1 STD depth of its mean. So, a-assume natin. So, meron tayong gagawin dito sa example na to. Gagawin natin is yung empirical rule or yung 68, 95, 99.7 rule. So, ibig sabihin, ayun yung probability ng values na falling within a certain number ng standard deviation from the mean. So, ang formula natin is P parenthesis mean minus standard deviation, tapos less than or equal to X, then si X less than or equal to mean, plus, sorry, hindi standard deviation. Ang tawag dito? Variance pala, sorry. So, variance tong parang letter, letter Q. Lagay na natin dito. Variance. Then, yung parang U is yung mean. So, ang formula na ginagamit natin is, ayan. Hindi. Ang tinatanong pala is, oo nga, tama. Standard deviation. Standard. Wait lang sorry. Standard deviation nga. Deviation. Pangit ng sulat ko. So, since empirical rule, meron tayong first, second, third, and fourth na standard deviation. Pero take note natin na yung formula is P, parenthesis yung U, minus yung ating standard deviation of wait lang, hindi ko maayos yun. So, minus yung parang Q natin. Then, less than or equal to X. Then, less than or equal to
U plus Q. So, yan. Since meron tayong apat na possible standard deviation, ang percentage is, yung first standard deviation, meron tayong 68.26. Yung pangalawa is 95.45. Pangatlo is 99.73. Then yung last is 99.99. So, gumamit tayo ng empirical rule para sa example na to. So, another example, paano naman if yung mean natin is asa na yun? So, ang mean natin is equals to 64. Then, yung variance natin is 0.78. Ngayon, isolve naman natin siya using yung long method. Dapat 66.01. Excuse me. So, sa second example natin dito, hanapin muna natin yung specific value ng C given a probability na yung mean natin is 64 and yung variance natin is 0.78. So, ngayon, yung maglalagay tayo ng 0.005 dito para mahanap natin yung specific value. Since dun sa table ng z-table natin, 1 minus 0.005, ang makukuha nating answer is 0.995. Ngayon, i-convert natin yung x dun sa standard normal variable ng z. So, since yung unknown is yung c, minus 64 over 0.78. So, makukuha natin is 0.995. So, hanapin natin siya dun sa z-score. Looking up doon sa 0.995 kasi yun yung nakuha nating answer. So, 0.995, 0.9, so C minus 64 over 0.78. Kung titingnan natin siya sa Z table, makukuha natin is yung 2.58. 2.58. Ayun. So, 2.58. Ngayon, masasolve na natin si C. Kasi yung sa Z table, nakuha natin is yung 2.58. So, C is equals to 64 plus yung 2.58 times yung 0.78. Makukuha natin is 66.0124 or kapag sinimplify natin, 66.01. So, si 64 is yung mean natin. Ngayon, si 2.58 is nakuha natin value dun sa z-score. Tapos, tinimes natin doon sa variance natin na si 0.78. So, ang formula na ginamit natin to solve for z is u plus z-score nang na-solve natin times yung variance para makuha natin yung final answer. So, check natin kung same yung answer. Ayun.
kung makikita natin, same naman yung naging final answer natin. So, ito from G table. Yan. Same yung final answer. So, tama naman yung na-solve natin. So, last example. Ito, medyo mahaba na to eh. Since last example naman na, i-ano natin siya, i-solve natin siya. Zoom ko lang. So, dito, yung e of x natin is equals to 50. Tapos, meron tayong 0.25. So, 50 times 0.25, makukuha natin is 12.5. Ngayon, para makuha naman natin yung, highlight ko lang. So, ang answer sa e of x is 12.5. Ngayon, kapag ka v of x naman, so 50 ulit, ita-times natin sa 0.25, then ita-times natin sa 0.75 kasi v of x na. So, answer natin is 9.375. So, therefore, nakuha na natin yung e of x tsaka yung v of x. Ngayon, meron tayo ditong probability na 0.5 shift para to dun sa continuity correction. So, nag-allot tayo ng 0.5. Ngayon, ang gagawin natin is P parenthesis X. So, yung P parenthesis X natin, then less than or equal to dun sa 10 is isa-solve natin. So, first case, yung P parenthesis X is less than or equal to 10. Yung pangalawa is P parenthesis X is less than to 10. So, magkaiba yan. Yung isa kasi less than or equal. Tapos, yung isa naman is less than lang. So, solve natin siya. So, 10 plus 0.5 minus 12.5. So, para ma-solve natin yan, ito yung ginamit natin. Yung 0.5, yan yung probability, ito yung shift correction para nag-allot tayo ng 0.5. Ngayon, si 12.5 is nanggaling yan dun sa e of x. Tapos, yung v of x natin is si 9.375. So, ang formula na ginamit natin, is, tawag dito, x plus yung 0.5 shift minus natin yung 12.5 which is yung x natin. So, 10 dito pala. Tapos, over yung square root ng v of x natin. V of x. Yan. Then, substitute na lang. So, lumabas is negative 0.65. So, ang value nun is 0.2578. So, ganun uli yung ginawa dito sa pangalawa, yung less than to 10. So, 10 minus 0.5, which is yung shift, minus yung 12.5 natin, yung e of x. E of x is 12.5. Kulang pala to. E of x. Lagay natin. E of x. Yan. Over square root ng v of x, which is yung 9.375. So, nakuha natin is negative 0.98
So, 0.1635. So, ito naman, kapag ka 15 yung probability, bali ang naiiba na lang dito is yung, 'di ba? Kanina, yung sa probability is about sa 10 lang. Dito naman, yung 5 is less than or equal to x, then si x is less than or equal to 15. So, ito yon. Ngayon, sa pangalawa, 5 is less than or equal to x, then si x is less than to 15 na lang. So, magkaiba yung magiging range nila. So, solve natin. Ang formula na ginamit natin for this one is, 'di ba 15 kasi 15 yung highest eh. 15 plus yung 0.5 natin na probability. Then, ima-minus natin yung e of x natin. E of x. Then, over yung 9.375 which is yung square root ng v of x natin. So, yan. Pwede na natin siyang i-shift. So, 15 plus 0.5 minus 12.5 over square root of 9.375. Ngayon, ima-minus natin yung pangalawa. Lagay ko lang. Minus yung pangalawa. Since 4 yung nasa pangalawa, 4 plus yung shift na 0.5. Then, minus natin yung e of x na 12.5 over square root ulit ng v of x. So, minus natin itong part na yon. 4 plus 0.5 minus 12.5 over square root of 9.375. So, pag sinimplify natin itong dalawa, 0.98 minus negative 2.61, makukuha natin yung answer na 0.8320. So, ganun pa din yung formula dito. 14 naman, tsaka 4, yung gamit na whole number. Then, same process lang, which is 14 plus 0.5 minus yung e of x natin na may 12.5 na value over yung square root ng v of x, which is yung 9.375. I-minus natin yung 4 plus 0.5 minus 12.5 over square root ng v of x, which is 9.375. So, answer natin, 0.65 minus negative 2.61, magiging 0.7376. So, ganun din dito. Para makuha yung 0.7311 and 0.8254, same lang ng solution. Maiiba lang yung mga values kasi nakalagay naman yung condition. So, ito, sa condition na to, P is equals to parenthesis 5, then less than x, then x is less than or equal to 15. Ngayon, dito sa pangalawa, if yung P, parenthesis 5 is less than x, then si x is less than 15. So, proceed lang tayo dun sa formula para makuha yung final answer. So, dito nag-end yung chapter 4 natin. Mas madami kayong kailangan tingnan dito. So, una is yung dun sa standard deviation table natin para sa dun sa mga values kapag chinek nyo na dun sa z table.
Then, pangalawa is yung pag-solve nyo ng variance, ng mean. Pero usually given naman yung pareho. I-incorporate nyo lang sila dun sa pinaka-solution para makuha yung pinaka-answer. Then, ano pa ba? Yun, yung probability shift, tulad nitong last example na kinukonsider natin yung 0.5 na shift. So, ina-add natin siya dun sa formula. Tapos, identify nyo agad yung A of X, yung V of X, para ma-solve nyo yung whole na problem. So, ito na yung last part ng chapter 4 natin. For continuous random variable and probability distribution.